So ngayon nandito na ako sa may Commonwealth. And then merong mga location dito na merong frequency, meron ding mga location na walang voice to ska. So yung may mga frequency na location, yun yung nagkakaroon ng cause of accident. Lalo na pag inattack nila ng frequency yung mga tao na target nila. Kaya nagkakaroon ng semplang dito sa mga angkas na motorcycle. At yung iba naman pinupulikat ang kanilang paa dahil doon sa frequency ng frequency na yon na ginagamit sa kanila. And dahil nakuha na ng kolorom or hindi na military ang gumagamit ng frequency na yon, ginagamit nila to sa civilian para kumbaga masaktan yung target nila sa kalsada. So ingat-ingat lang sa pag-drive. So ipakita ko lang yung view dito sa jeep na to. People dito sa public places. So kaya nagkakaroon na parang sasabihin na nababalusigan niya kasi nagpapanik sila and sasabihin na anong sinabi mo, ganyan ganyan, and then sasabihin naman nung isang civilian na wala mo sinabi, ganyan ganyan, tapos magkakaroon sila ng away at magkakaroon ng initan ng ulo and mauuwi na yun sa awatan ng mga pulis. So ayun, be careful. So yun yung nangyari sa boys to ska attack. So ayun, para silang naka-strain order ba tawag doon na wiring. Nakaisan sila pumunta, malulocate sila. So ayun, dahil nagkaroon ng problema to those people, kaya pala ako na wiring at nalulocate ako. So hindi ako pwedeng lapitan ng kahit sino kasi ang pulis at military hahabol yan. So hindi marami pulis at military or marines na nakasunod sa akin. So yun na naobserbahan namin ng mga anak ko. Meron yan, nakasunod sa akin. Kasi ako na lang natitira doon sa mga bata na dinala dito sa Maynila na galing pa ng Cotabato City, Mindanao. So very sensitive sila sa question and answer. Kung na-interrogate ako international and also sa police station, oo, naimbitahan ako sa police station. And na-screenshot ako ng mga pa-wanted na parang mga may ruler na ganon. Na-screenshot nila ako all over my body talaga. So, ayun, kaya medyo matapang ako mag-vlog sa public kasi nga kailangan kong i-vlog lahat ng mga nangyayari sa akin. Dahil hanggang ngayon, nasa labas pa rin yung mga sindikato na kumukuha ng mga teenager na galing pa ng Mindanao para dalhin sa iba't ibang sulok dito sa Kapilipinasan, dito sa Pilipinas.